Yo, what is up mga agwapo? Nagbabalik na naman si Guapitos at may daladala na naman akong panibagong video natin pagsasamahan, panibagong content natin pag-uusapan at for today's video, another vlog na naman para sa aking beta serye. No, kung maalala nyo, last vlog pinag-usapan natin is more about conditioning ng beta pair. Ngayon, pag-uusapan natin yung process mismo sa pagbe-breed ng beta. Ano nga ba yung mga gagawin ko or yung mga ginagawa ko pag magbe-breed ako ng beta, mga agwapo? Tara, share ko sa inyo. So yun na nga mga agwapo, no? Tama yung narinig nyo sa intro kanina. I-share ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko pag magbe-breed na ako ng beta, no? So pagpasensyahan nyo na kung medyo low quality yung mga video sa mga susunod na part kasi gabi na. Hindi sana ako magba-vlog kasi nga medyo pangit yung quality pag gabi na ako nag-shoot, kaya lang kailangan ko na rin i-vlog. Kasi kailangan ko nang asikasuhin kasi ilan sa mga female na kino-condition ko ay nagpapakita na ng signs na sila ay condition na. Ang masama pa nun, tatlong female ko ang gumagawa ng bubble nest. Which means they are conditioned and anytime pwede na nilang ilaglag yung mga eggs sa tiyan nila. And then sila na yung mag-aalaga ng eggs. And ayaw naman nating masayang yung mga eggs na yun kasi walang male para i-fertilize yun. Wala rin mangyayari. No? Kumbaga, once they're fully conditioned, tingin nila, kailangan nilang ilaglag yung eggs, ilalaglag nila. Kumbaga yung mother instinct nandyan. No? So, kailangan ko na silang ilipat, kailangan ko nang i-process yung kanilang breeding tank, breeding tub, or kung ano man tawag. So, pakita ko muna sa inyo yung mga female ko. So, yun guys, no, hindi ko alam kung makikita nyo ba kasi madilim nga, no? So, ito yung isang female ko. Ayan, kung makikita nyo may mga bubble nest na, no? So, it's an indication na ilalaglag. Ayun lang, sana wala pang eggs yun. Sana hindi eggs yun, no? Ito pala. Kanina napansin ko parang meron ng konti-konti. And same din dito. So, hindi ko na patatagalin, isa-set up ko na. Ayokong masayang. Sayang naman. Ayan yung mga female natin, no? Ayan, no? Tapos ito. Tapos, ayun, kitang-kita nyo naman, ang dami ng eggs. Yun, no? So, ayun mga agwapo, no? Dito ko na isa-set up yung breeding tank nila. Dito sa may salas, kung saan nandito yung mga ilang 5 gallons natin, no? Para matutukan ko na rin sila kung sakasakali lang. Normally, or dati, ang ginagamit ko talagang breeding tank ng mga beta ko is yung mga storage box ko na maliliit. So, o kaya yung mga Wilkins na malalaki. So, medyo nahihirapan ako noon. Ang success rate ng breeding ko noon is nasa 70% lang or 60%, ganon. Madalas din talaga nag-fail. Nung tumigil ako sa pagbebeta, may mga napanood ako na sabi, subukan daw yung mga gantong palanggana. Ito, sakto naman, meron ako mga itim, okay yan for me based lang sa tingin ko, no? One thing kasi ng mahalaga pagdating sa breeding ng beta is hindi nyo dapat sila i-storbohin, no? So, ayaw nila na i-storbo, especially yung mga males, pag may eggs na, pag na-storbo nyo yan, once ma-stress yan, kakainin lahat ng eggs nyan. So, para maiwasan natin yan, gamit na lang tayo ng itim na palanggana. Subukan natin. First time, subukan ko. And, ayun, lagyan ko muna ng mga tubig. So, meron naman akong mga tubig dito na dechlorinated na mga stock na yan. So, wala pa namang isda yung iba dyan. Kukunin ko muna para lang hindi tap water yung gagamitin ko dito, no? Para safe lang sa mga beta ko. Tapos, lalagyan ko na lang ng... Dahil nagmamadali tayo, lalagyan ko na lang ng talisay extract, no, para talisay water siya. Tapos lalagyan ko na rin ng konting tank water ng mga betas na kinondition ko. So, ayan kagwapo, no? 3 palanggana, nilagyan ko na ng tubig. So, wala nang wala nang sukat-sukat yan, tansyahan lang yan. Siguro nasa 2 inches yung height ng tubig, pwede na siguro yan. Ngayon, lalagyan ko na ng
talisay extract, no? Yan. Ito, tansyahan na rin to kagwapo. Wala na tong tansyameter na yan. Bahala na, no? Basta, lagyan natin ng talisay. Yun yung mahalaga dyan. Yan. 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 Ganun lang muna. Luhuluin lang natin. Yan. Yan. Tingin ko nga, marami na lagay kong tubig. Pero, sige, pwede na yan, kagwapo. So yun na mga agwapo, na-set up ko naman yung mga breeding tank ko. Nilagyan ko na rin ng mga dahon ng talisay para kunyari medyo authentic, di ba, no? Para medyo okay para sa mga beta natin. So anyway, ito yung sinasabi ko sa inyo mga agwapo na habang nagko-condition kayo, i-ready nyo na yung mga resources na kailangan nyo. Tulad ng nangyari sa akin, biglaan, kailangan ko na kagad silang i-set sa breeding tank kahit hindi pa dapat. Kasi nga may mga ganong cases, yung parang fully conditioned na yung mga betas, diba? So, para hindi masayang, inunahan ko na, diba? So, mas maigi kung handa kayo para hindi kayo nahihirapan mga agwapo. Ako mapapansin nyo pala agwapo, yun lang yung nilagay ko, tubig lang, talisay extract, talisay lang, yun lang yung mga nilagay ko. Dati kasi gumagamit pa ako ng mga methylene blue, mga Vitagold, or any vitamins para sa isda. Ngayon kasi hindi na mga agwapo, simply because wala akong mga stocks na mga ganun ngayon, Subuan lang natin yung natural lang, walang halong kung ano-ano, di ba? So, hoping na sana mag-success yung breeding ko na to para hindi sayang yung pagod. Pero, ganun talaga. Kasama sa pag-isda kung mag-fail man o hindi. Pero for now, tingnan natin. Ayusin ko muna yung isda, lagay ko dito. Pakita ko sa inyo yung next process na ginagawa ko agwapo. So, yan mga agwapo, ang susunod kong gagawin is una kong ilalagay po ang mga male na beta, So, bakit natin kailangan unahin ng male? Simply because, kung maalala nyo, ang beta ay territorial. So, kumbaga, kung susundin natin yung pagka-territorial niya ng mga ganyan, kailangan mauuna sila sa isang lalagyan para ma-set nila na this is their territory. Kumbaga, parang ma-angkin nila, kumbaga, di ba, For me, may din yun, may bagay din yun. Kaya una ko muna silang ilalagay. Gagamit lang ako ng beta scoop. So, ang dumi na, luma-luma na to. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin kagwapo. Napakalaking bagay ng mga beta scoop. Pag nagbe-beta kayo. Yan yung mail natin. Yan. Dahan-dahan lang. Yan. Tapos, lagay lang din tayo ng konting tank water nila. Para, wala lang. Kasi, talisay water yung nandito kumbaga makakadagdag din yan. Laking bagay din. For me para sa akin lang agwapo. Yan. Tapos noon, ganun lang din gagawin ko sa dalawa nating male. So yun mga kagwapo, nalagay na natin yung mga male sa breeding tank. Hayaan lang muna natin silang mag-explore doon sa bago nilang lalagyan. Again, para ma-set nila na it's their territory. Ngayon, ang next natin gagawin is yung mga female is ilalagay natin dito. So ilalagay ko muna yung mga female sa mga kanya-kanyang lalagyan na ganito. Tapos ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. So yun ang mga agwapo, bakit kinulong ko muna sa isang lalagyan ng mga female bago natin ilagay sa mga breeding tubs or breeding tanks. Simple lang yan mga agwapo kasi pag nilagay natin kagad sa tank yung mga female is maaari silang bugbugin agad. So syempre nakakaawa naman, baka madali ng gusto yung mga female natin instead na makapag-breed ng mais baka mamatay pa. So, yung ganong method kasi yung haggis tapon method, ilalagay lang sa breeding tank agad yung male and female. Haya na hanggang sa mag-success man o hindi. Yung iba ganun yung process nila. Pero lakas kasing makapatay ng isda nun So, ang gagawin nating process, yung chimney method, Unahin muna nating ilagay si male, hayaan natin siyang maging familiar sa tank.
para ma-establish niya na masabing kanya yung territory. Tapos ilalagay natin yung mga female dyan para nakikita nila, nag-flare, nagiging familiar with each other. Tapos at the same time, gagawa ng bubble nest si male, tsaka mapapagod. Hindi nila mabubugbog ng husto yung mga female. So kahit paano, malaki ang chance na makasurvive yung female natin. Again, pagdating sa breeding ng beta, malaki ang chances na mabubugbog talaga female natin. So, ayaw naman natin na isang beses lang natin magagamit, di ba? So, kahit paano sana ma-utilize natin na maayos yung isda para naman kahit paano sulit yung pagbili natin at pagbreed natin, di ba? So, yun nga, naglagay tayo ng talisay dyan para maglabas ng tanins. Hiding spot din yan ng female, katagalan pag pinakawala natin. Kasi again, aggressive ang male pagka nagbe-breeding na, no? Para hindi rin mabugbog, lagay tayo ng mga ganyan para maging hiding spots later on sa breeding process. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng plastic ng yellow. Ang purpose niyan para diyan maggawa ng bubble nest yung mga male natin. So bakit may ganyan? Kasi yung mga bubble nest kagwapo is pag nahanginan is mabilis na siyang masira, no? Ang purpose niyan matakpan yung bubble nest para hindi masira agad. At the same time, since clear lang siya, pag dyan nag-bubble nest, makikita natin kung may egg na or wala pa. So, for now, habang pinahaya nating ma-familiarize yung mga male beta ko dito, dito lang muna yung mga female. Ayusin ko lang muna itong mga tanks nila at lalagay ko muna sa likod, kagwapo. So, ayan, kagwapo, no? After ng isang oras, no, ilalagay na natin yung mga female sa mga tank, no? Tingin ko naman okay na yung mga male dyan. Na-establish naman nila siguro yung tank. So, ayun. Lagay ko muna yung mga fem. So, ito agwapo, no? Ayan, yung fem natin. Lagay na natin dito. Ayan. Tapos, ito naman. Check lang natin may kung tamang fem ba yung may lalagay natin. Baka magkamali. Ayan. Tapos, ito. Yan. Yan. So, yan mga kagwapo, no? Balikan ko to after 2 hours siguro. Normally, kinabukasan ko na tatanggalin sa chimney ang mga female. Kaya lang, ito kasing isa nga, itong nasa gitna, yan, is para magbubuga na ng egg. So, baka pakawalan ko kagad yan. Itong dalawa mukhang hindi pa naman. So, subukan natin na baka bukas na lang sila. Ito, tingin ko, nasa gitna. Baka mamaya na yan. Papakawalan ko na yan. So, yun naman nakagwapo, no? So, tingnan nyo muna. Yan, nagsisimula ng flare yung mga male. Ayan sila. Ayan. No? Ayan. So, yun kagwapo, no? Time check lang. Alas 10 na ng gabi, no? Hinaan ko na ng boses ko. Pasensya na agwapo. Mahirap na maka-istorbo sa kapitbahay, ano? So, anyway, alas 10 na ng gabi and chine-check ko kung okay ba ang lagay ng mga breeders ko. No, upon checking, yung ating nandito sa unahan is I don't see any bubble nest. Siguro, bukas ko na lang siguro i-release tong mga female since wala masyadong progress, no? Since biglaan nga lang naman yung paglipat. Pero itong nasa gitna, yung merong female na nagbabubble nest na, may progress na yung male, meron na siyang bubble nest nun, pero hindi pa siya ganun kakapal para sa akin. Kaya, hindi muna. Ito, hindi ko alam, baka nasa ilalim ng talisay, pero dito sa plastic wala. Same din dito. So, siguro baka bukas ko na i-release yung mga female. Hoping na sana hindi mag-drop ng eggs yung mga female na yan. Ngayon nakaseparate sila. So yun na nga mga kagwapo, no? Kakauwi ko lang galing sa trabaho. No, pag uwi ko, tiyanay ko kagad yung mga beta ko dito and may nakita ko magandang balita, no? Pakita ko sa inyo kagwapo. So ayan kagwapo, no? 2 sa 3 pair natin ang may bubble nest na, ayan. Tsaka, ayun. Etong isa, hindi ko sigurado kung may bubble nest ba or wala. Hindi ko sure kung nandun sa ilalim ng talisay, pero tignan ko muna for now. Ito, papakawalan ko na tong 2 to kagwapo.
So ayan kagwapo, no, pinakawalan ko na. Ayan, nagsimula na pong habulin yung female, which is very normal pagdating sa breeding, no. Aggressive kasi talaga yung mga beta, mga male. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. No. Ito naman, hindi ko pa pinakawalan kasi wala pang bubble nest. No? Ayan. Mapapansin nyo, medyo aggressive yung male ko dito. Hinahabol niya yung female. Yun yung reason kung bakit hindi ko tinatanggal yung dahon ng talisidon para pagka medyo heated na, makakapagtago yung female, di ba? So, ayun. So, yung kagwapo, ano, medyo mahaba-haba pang proseso to. Hindi agad tayo magkakaroon ng mga fry within the day lang, ganon. It will take about 2 to 3 days or more. Depende. Malalaman pa natin kung magsasucess or hindi. Again, lagi nyo tatandaan pagdating sa breeding ng beta, nasa 50-50 yan. It's either mag-fail or magsasucess. Sana, no? So, ayan sila. Ang gagawin ko lang pala dyan, tatakpan ko yun ng karton para medyo madilim, hindi gaanong ma-istorbo, hindi ma-stress. Yun yung kailangan natin pag nagbe-breed ng beta. So, ayun, dalawa lang muna pinakawalan ko. Yung isa, saka na yan. And, ayun, hoping for a good outcome sa breeding ko, no? So, yun lang mga kagwapo. Balita ko kayo next vlog about dito. So, yun kagwapo, no? Ganun na kasimple yung proseso ng pag-breeding ng beta, no? Or pag-set up ng breeding tank ng beta. So, actually, itong style na to is ito pa yung style ko noon na meron lang konting adaptation mula sa mga suggestion, mga ideas from fellow beta breeders, no? So, kumbaga, old-fashioned style pa to. Hindi ko alam if meron ng bagong method or way ng magbe-breed ngayon. But for me, ito yung nag-work sa akin noon pa, way back 2018. So, ito lang din muna yung gagawin ko ngayon, ano? Which is, yun nga yung shinare ko sa inyo, mga agwapo. Again, apologies for low quality ng video, ng vlog na to. Again, biglaan, gabi na. So, alam kong hindi naman ganito yung quality ng mga video ng mga vlog ko. Pero hoping na sana meron akong na-share na maganda sa inyo. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi at pinagagawa ko mga agwapo. No? Again, if you have question, you can comment down below para masagot ko sa next vlog or kahit masagot ko sa comment para at least makapagbigay ako ng knowledge sa inyo when it comes to beta breeding or kahit conditioning pa yan. Walang problema mga agwapo. Maraming salamat sa pagsuporta sa Guapitos Aquatics. See you on the next vlog. Guapitos out!